Naranasan mo na bang mag-isip ng isang bagay na napakahirap? Double check mo ba ang lock ng pinto mo? Cool. Ngayon isipin ang labis na pag-iisip ng kamatayan napakahirap. Ipinako mo ang tao sa sahig. Kung sakali, ang sinaunang Gresya ay nagbigay sa atin ng filosofiya, demokrasya. At tila, saksakin mo na lang ang bangkay, hindi kami kumukuha ng mga pagkakataon. Dahil hindi ito paranoia. Ito ay isang pattern. Ang mga tao ay hindi natatakot sa mga multo. Natatakot sila sa isang bagay, may katawan siya. Isang bagay, maaari itong bumalik kapag nakarinig ka ng kumakatok sa pintuan mo. At ang tinig ay parang isang taong inilibing mo. Bubuksan mo ba ito? Babalik ka na lang kung hindi mo na ito ipapakita. Naniniwala ang mga Griego na kung ang isang tao ay namatay sa isang paraan, o ibig sabihin nito, o pinalaya sa simbahan, hindi mabubulok ang kanilang katawan, hindi makaalis ang kanilang kaluluwa. Kaya patuloy na gumagalaw ang kanilang katawan. Aalis siya sa libingan sa gabi, lakad-lakad sa paligid ng nayon, umupo sa dibdib ng mga tao. Nahihirapan silang huminga. Narito ang panuntunan. Kung hindi mo ito ipindown, naglalakad ito. Mga alon ng escalation. Alon 1. Ang Athens Katadismos Burial Site. Noong 2016 na, ang mga arkeologo ay naghukay ng isang sementeryo sa Athens. Natagpuan nila ang 4 na kalansay. Bawat isa sa kanila ay nakadikit sa ilalim ng kanilang libingan gamit ang mga baras na bakal. Ang mga mabibigat na bato ay inilagay sa ibabaw ng kanilang mga katawan. Nangyari ito noong siglo XV. Isang talagang matalinong oras sa Greece, kasabay ni Plato at Socrates. Ang mga matatalinong tao na ito ay nagpapako sa kanilang mga katawan. Kasi may nag-iisip sa kanila na kailangan nila. Alon 2. Ang napili ng mga tagahanga, Official Records of a Walking Corpse. 1732 ang isla ng Mykonos. Isang lalaking nagangalang Arnaut ang namatay sa isang paraan. Sa loob lamang ng 10 araw, 14 na residente ang namatay. Mga saksi, hindi mga ordinaryong tao, kundi mga opisyal at isang siyentipikong Pranses. Sumulat siya ng isang ulat sa French Academy of Sciences. Nakita daw ang suspect na naglalakad sa paligid ng barangay. Binabaligtad niya ang mga kasangkapan. Pag-aagaw ng mga tao sa gabi, hinawakan siya ng nayon. Maganda pa rin ang katawan. Mainit-init, hindi nabubulok. Tumitibok pa rin ang puso. Nakumpirma ang pattern. Pinatibay ang panuntunan. Nakita namin ito ng 2 beses ngayon. Sinaunang Athens. Ika-5 siglo XV. Smart Greece. Mga bakal na kuko sa pamamagitan ng mga patay. Mykonos. 1732. Nasaksihan ito ng isang siyentipiko. Tumitibok pa rin ang puso. Ang pattern ay nagtataglay ng hindi nabubulok ang katawan. Naglalakad ang katawan. May nagpin nito. Ano ang mangyayari kapag hindi gumagana ang pagpin? Alon 3. 3 beses nang bumabalik ang bangkay. Hindi natapos ang kaso ni Mykonos sa paghukay. Sinubukan nilang sunugin ang puso ni Arnaut. Ang usok ay nagpabaliw sa mga tao. May mga taong nawalan ng malay. Sinubukan nilang ilibing siya. Nakita siya kagabi. Sinubukan nila ang isang pari. Nakita siya kagabi, hanggang sa tuluyan na nilang naputol ang katawan. Sinunog niya ang bawat piraso at itinapon ang abo sa dagat. Natumigil ang pagkamatay, 14 na patay. Isang nayon, 3 ang nagtangkang pigilan ito. Naaalala mo pa ba ang nakapin na balangkas mula sa Lesbos? Mga kuko sa leg, ang mga pulso, ang mga bukong-bukong. Noong una ay inakala ng mga arkeologo na libing ito. Ngayon naiintindihan mo na kung ano iyon. May isang tao sa nayon na iyon ang talagang natatakot silang bumalik. Na hindi lamang nila inilibing ang mga ito. Ipinasok nila ang mga ito. Tinatakan nila ang mga ito. Sinigurado nila kung ano ang nasa loob ng katawan na iyon. Manatili sa loob. Alon 4. Ang laki ng takot. Hindi ito isang libingan. Hindi ito isang isla. Natagpuan ang mga nakapin na nakaharap na bato na may timbang na libing. Corinto, Argos, Crete, Thessaly, Cyprus, sa loob ng 1500 taon ng sibilisasyon, mula sa panahon ng Tanso hanggang sa Imperyong Byzantine. 1500 taon ng mga tao ang natakot sa kanilang mga patay na ipinako nila sila sa lupa. Hindi iyan kwento. Iyon ay totoo. Okay. Malalim na paghinga. Narito kung ano ang sinasabi ng modernong agham. Ang mainit na matabugbog na katawan ni Arnaut. Marahil ay isang hindi pagkakaunawaan lamang sa pagbabago ng katawan pagkatapos ng kamatayan. Ang di pagkabulok. Ang ilang mga kondisyon ng lupa ay maaaring pabagalin ang pagkabulok. Ang mga sightings, natatakot ang mga tao, kalungkutan, mga problema sa pagtulog,
Ang mga nakapin na skeletons, isang ritual na pagsasanay. Marahil ay parusahan ang mga tao. Ang lahat ng ito ay may katuturan, hindi ba? Maliban sa isang bagay na hindi ipinaliwanag ng mga siyentipiko. Sa 2016 na Athens Cemetery Dig, natagpuan ang 4 na nakapin na kalansay. 2 sa kanila ang walang nakitang palatandaan ng kamatayan. Walang karamdaman, hindi pinalayas. Bata, malusog. Mga ordinaryong tao. Ang makatwirang paliwanag ay nagsasabi na ang mga libing na ito ay nakatarget sa mga tao. Wala namang ginawang masama ang 2 sa mga taong ito. Kaya bakit sila nakapin? May mga tao sa lugar na iyon na natatakot sa kanila, at hindi namin alam kung bakit. Balikan natin ang lahat ng ating nakita. Ang mga kuko sa pamamagitan ng mga pulso, ang mga bato sa dibdib, ang selyadong garapon, ang nakaharap na libing, ang lahat ng mga pamamaraang ito ay nagsisilbi ng isang layunin. Hindi para parangalan ang mga patay, hindi upang parusahan sila, upang i-immobilize ang mga ito. Ang mga taong ito ay hindi natatakot sa isang multo. Takot sila sa isang katawan, isang bangkay na akala nila ay tatayo. Maglakad pa uwi. Narito ang pag-iisip na nagpapanatili sa mga arkeologo na gising sa gabi. Ang paniniwala ni Vricolakas ay hindi nagsimula bilang isang kwento. Nagsimula ito bilang isang bagay na naobserbahan ng mga tao. May nakakita ng isang bagay, may nakatingin sa isang nakabaon na bangkay na dapat ay hindi. May nakasaksi sa isang kapitbahay na lumabas sa kanilang libingan. Pagkatapos ay nagsimulang mamatay ang mga tao. Kaya naghukay sila, nakapin. Nasunog, sa loob ng 1500 taon sa buong sibilisasyon ay patuloy nilang ginagawa ito. Dahil may isang bagay na patuloy na gumagawa sa kanila. Narito ang tanong na nais kong pag-isipan mo. Hindi sila mga tao. Si Aristotle ay naglakad sa mga lansangan na iyon. Bago pa lang ang Parthenon, kumbinsido sila na may mga patay na tao na babalik. Nagumawa sila ng isang buong paraan upang ihinto ito. Isang paraan na nagtrabaho sa loob ng 1500 taon. Lahat sila ay mali. Tama sila. Ang huling Vricolakas sighting sa Greece ay naitala noong 1953. Ang huling nakapin na balangkas na natagpuan ay noong 2016 na. Ang libingan na iyon ay nabuklod noong siglo XV. Nakatatak pa rin ito. Sino ang naglagay ng mga kuko sa lupa 2,500 taon na ang nakararaan? Siniguro nila na hindi ito lalabas. Hanggang ngayon ay hindi. May mga kaso na ganito. Ang mga katadismos ay sumpa ng mga tableta. Ang empusa. Ang lamia. Ang mga Griego sa ilalim ng mundo ay may mga tuntunin. Kapag nilabag ang mga patakaran na iyon, ang mga nay ay nagtayo ng mga bagong gawa sa bakal at bato. Halos hindi ko pa ito naapektuhan. Kung nais mong matuto ng higit pa alam mo kung ano ang gagawin. Matulog na nakabukas ang ilaw.